Guys, eto talaga ang real talk sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, na pati nga mga financial guru o nagbabahagi kung paano ang tamang pag-handle ng kinikita ay tinuturo ito. Na ang maling desisyon ng iba or financial decision ng iba ay hindi mo dapat pinoproblema. At ang emergency nila ay hindi mo emergency. At ang ipon mo ay hindi extended ng kanilang emergency fund. Kaya guys, matuto tayo sa topic na ito. Oh, munting paalala lang para sa mga makakapalang muka crisis ngayon, di ba? Handa ba kayo? Baka naman pabukbuk na naman ang abroad, pabukbuk na naman ang Boracay, shopping dito, shopping doon. Tapos kapag crisis, anong gagawin? Kakalabitin na naman ang ipon ng iba. Mars, baka naman pwede pa utang, Mars. Kailangan ako ng gamot. Mars, na ospital kami. Mars, wala na pampapa. Mars, pengi pera mo, Mars. Yung mga panahon naglulustay kami, Mars. Yung happy kami, Mars. Yung habang nag-iipon ka, Mars, baka pwedeng kunin namin yung ipon mo para sa pamilya namin. Yung ipon mo para sa pamilya mo, bahala ka sa buhay mo, pudnyeta. Huwag niyo ako masabi-sabihan na masakit ako magsalita. Totoo naman, di ba? Dalawang klase ng tao na nagtatrabaho. Yung isa, happy-go-lucky, okay lang na magsaya pero mag-ipon ka. Tapos yung isa, yung nag-iipon at nag-iisip para sa future ng pamilya niya. Ang kadalasan kasi nangyayari, itong mga happy-go-lucky, lostay dito, lostay doon, walang pakialam sa future o sa emergency, umaasa naman talaga sa nag-iipon, di ba? Tapos yung nag-iipon pa masaya, kapag yung naipon niya na para dapat sa pamilya niya, hindi mo makuha. Hindi ba kakapalan ng muka na ginagawa mong emergency money mo at ng pamilya mo, yung ipon ng ibang tao na para sana sa sarili niya at sa pamilya niya? Nasanay na kasi kayo. Ito panggising sa inyong mga natutulog Itong krisis na naranasan natin ngayon, napapansin nyo tuloy-tuloy? Sunod-sunod? Matuto na kayong mag-ipon. Hindi yung puro saya yung inaatupag nyo. Tapos kakalabitin nyo na lang yung mga tao sa paligid nyo kapag kagipitan na kasi umasa kayo ng umasa at nasanay kayo doon. Ngayong krisis na to, lahat tayo magiging gipit, lahat tayo mangangailangan. So kung ang thinking nyo pa rin, okay lang, lustayin natin to hanggang last money natin. Nandiyan naman si Kumare, nandiyan naman si Pinsan, nandiyan naman si kusino-sino. Plano nyo naman iasa yung pamilya at sarili nyo sa ibang tao at sa ipon na napundar nila para sa sarili sana nila at sa pamilya nila. Mahiya naman kayo. Huwag kang makapal, mag-ipon ka rin. Itong tatlong aral na ito ang pwedeng maging turning point ng financial life mo kung seryoso ka sa 2026. Number 1, money lesson is emergency ng iba, hindi mo emergency. Alam kong mahirap po tumanggi, mahirap hindi sa mga taong talagang gusto mong tulungan, minsan nakakahiya. Pero alam nyo, hindi lahat naman ng lumalapit po sa atin ay responsibilidad mo. Ang ipon mo ay hindi donation box. Ulitin ko, ang ipon box mo ay hindi donation box. Hindi ito pambayad sa maling financial decisions ng iba. Pinaghirapan mo to yung bawat pera na talagang inipon mo. Puyat, pagod, sakripisyo. Kaya gamitin po natin ang ipon natin sa totoong emergency, hindi sa problema ng ibang tao. Again, I'm not teaching you to be insensitive, but I'm teaching you to really protect yourself. Huwag hayaan ang emergency fund mo na sumalo sa pagkakamali ng iba. Again, pagkakamali, hindi yung luho. Money lesson number 2 is what? Stop acting like mayaman habang binubuo mo pa ang yaman mo. Again, marami po ang nalulunod na hindi dahil sa mahirap sila, kundi napipilitan silang magmukhang mayaman kahit kapos ang kita. Huwag tayong magpa-pressure this coming year. Hindi mo kailangan ng bagong iPhone. Hindi mo kailangan ng bagong lifestyle. Hindi mo kailangan ng bagong gastos. Hindi mo kailangan ng bagong damit. Ang kailangan mo, meron kang bagong ipon. Sa totoo lang, build quietly, upgrade slowly, save consistently. Alam mo, mas nakakahiya ang may utang, pero hindi natin kaya magbayad. Money lesson number 3. Your future family needs stability, not excuses. Yes, ang ginagawa mo ngayon ay para sa kinabukasan ng pamilya mo balang araw. Pangarap na bahay, pag-iipon, pang tuition fee, di ba, protection, kapayapaan, hindi makukuha ang mga ito kung wala kang direksyon sa pera mo. Hindi ito panay gastos lamang. Hindi ito yung pag-asa sa iba. Hindi ito yung walang plano sa future. Ang future ng family po natin ang dapat utmost priority mo. Ito ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho. Ito ang dahilan kung bakit ka bumabangon. Ito ang dahilan kung bakit ka nagsasakripisyo. Again, mga kapatid, unahin po muna natin ang ating financial foundation this coming 2026. Kung ayaw mo nang maranasan yung paghihirap na naranasan ng mga magulang mo, kung ayaw mo na rin maranasan ng mga anak mo ang hirap na pinagdaanan mo, mag-ipon ka na habang kaya pa. Emergency fund ang kailangan po nating ipunin. Tigilan natin ang feeling rich. Build first and then enjoy later. Ang ipon mo ngayon ay magiging safety net and ng future ng pamilya mo at ng sarili mo. So sana may natutunan tayo sa topic na ito at nililinaw ko
na hindi ito sa pagiging madamot dahil hindi naman masamang tumulong basta hindi naman ubos-ubos biyaya na pati ikaw ay wala nang matitira or kung ikaw ang mangailangan ay wala kang huhugutin. Gusto ko lang ipaliwanag sa topic na ito na habang malakas pa tayo at isa tayong OFW dito sa abroad, ay isecure natin ang ating future para balang araw pag retiro natin ay hindi tayo kawawa at hindi tayo mangungutang kung saan-saan or manghihingi kung kani-kanino na baka makatanggap pa tayo ng masasakit na salita.